Mga utol, handa na ba kayo sa isang kwento na magpapatayo ng balahibo nyo? Alam nyo ba may mga daan daw sa Samar na iniiwasan na kapag sumapit na ang dilim dahil kapag may babaeng tumawid sa gitna ng kalsada at ngumiti sa'yo, huwag kang hihinto, huwag kang bababa dahil baka hindi ka na makaalis. Bago ka mag-scroll, pakinggan mo muna itong kwento. Ito ay isa sa mga alamat na hanggang ngayon patuloy na bumabalot sa takot at hiwaga ng biringan ang nawawalang syudad. Sa isang liblib na bahagi ng Samar, may isang kahabaan ng kalsada na kinatatakutan ng mga driver. Kahit katanghalian, ramdam mo ang kakaibang lamig na para bang may mga matang nakamasid mula sa mga puno. Ang lugar na ito, mga utol, ay kilala bilang teritoryo ng isang misteryosong babae, ang babaeng nanghihikayat. Ayon sa mga kwento-kwento ng mga lokal, madalas siyang magpakita. Minsan, makikita mo siyang nakatayo lang sa gilid ng daan, nakayuko na parang may hinahanap. Sa ibang pagkakataon naman, nasa gitna mismo ng kalsada, nakaputing bestida at ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha na para bang umiiyak. May isang veteranong driver ng truck, tawagin natin siyang Mang Ruel, na hindi malilimutan ang kanyang karanasan. Isang gabi ng Nobyembre, habang binabagtas niya ang daan na iyon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Halos wala siyang makita dahil sa lakas ng hangin at sa palyadong ilaw ng kanyang truck. Sa gitna ng kawalan, bigla siyang nakapreno. Ilang metro lang mula sa kanya, may isang babaeng nakatayo, nakaputi, nakayuko. Agad siyang kinabahan, pero naisip niya, baka kailangan ng tulong. Dahan-dahan niyang inabante ang truck. Ngunit bago pa siya tuluyang huminto, dahan-dahang tumingala ang babae. At dito na nagsimulang manlamig ang buong katawan ni Mang Ruel. Ngumiti ang babae, pero mga utol, hindi ito isang ordinaryong ngiti. Ang kanyang bibig ay bumuka ng sobrang lapad mula tenga hanggang tenga na parang mapupunit na ang kanyang mukha. At ang kanyang mga mata, walang puti. Puro itim na parang dalawang malalim na balon na humihigop sa liwanag. Walang pag-aalinlangan, buong lakas na inapakan ni Mang Ruel ang silinyador. Pero habang umahabulot siya palayo, sumuliyap siya sa side mirror. At doon, sa likod ng kanyang truck, nakaupo ang babae, nakatingin pa rin sa kanya at nakangiti pa rin ng malapad. Hindi na siya lumingon pa. Diretso lang ang kanyang takbo hanggang sa makarating siya sa kasunod na baryo. Pagbaba niya, nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Tiningnan niya ang likod ng truck pero wala na ang babae. Nawala na lang na parang bula. Pero sa bubong ng kanyang truck may naiwan isang marka na basa na kamay pero hindi tubig ang bakas kundi isang maitim at malagkit na likido. Simula ng gabing iyon, sumumpa si Mang Ruel na hinding-hindi na siya dadaan sa kalsadang iyon kahit pa mas malayo ang kanyang iikutin. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Sabi ng iba, ang babaeng iyon ay nagpapakita pa rin, lalo na sa mga nagmamaneho mag-isa. Kung hindi ka raw titingin, makikita mo sa iyong peripheral vision na may babaeng kasunod ka, naglalakad lang sa dilim, palaging nakangiti. At kung magkakamali kang huminto at bababa ka para tingnan, papasok siya sa sasakyan mo nang hindi mo namamalayan. At sa pag-upo niya sa tabi mo, dun mo na malalaman ang tunay na kahulugan ng takot. Marami ang naniniwala na ang babaeng ito ay isang espiritu mula sa biringan, isang kaluluwang hindi matahimik na ang layunin ay manghikayat ng mga mortal papunta sa kanilang mundo. Isa siyang paalala na hindi lahat ng mukhang kaawa-awa ay dapat tulungan at hindi lahat ng magandang anyo ay dapat lapitan. Ang kanyang ngiti ay hindi paanyaya kundi isang babala, isang patibong na may kapalit na hindi mo gugustuhing bayaran. Sinasabi nilang ang mga nawawala sa lugar na iyon ay ang mga taong nagpadala sa tukso, ang mga huminto dahil sa awa o pag-usisa. Kaya mga utol, sa bawat desisyong
gagawin natin sa buhay. Lalo na kapag may alinlangan at kaba sa ating dibdib, laging nating tandaan ang kwentong ito. Hindi lahat ng ngiti ay tanda ng kabutihan. Minsan, iyon ang paanyaya sa isang panganib na hindi natin nakikita. Ang tunay na katalinuhan ay hindi lang sa dami ng alam, kundi sa kakayahang mag-ingat at makinig sa ating kutob. Minsan, ang pinakaligtas na gawin ay ang magpatuloy lang sa paglalakbay at huwag nang lumingon pa. Kung nagustuhan nyo ang mga ganitong kwento, mga misteryosong alamat na may kasamang aral, huwag kalimutang i-follow ang Tamang Kwento Lang. Paki-share na rin ang video na ito para mas marami pa ang makaalam ng mga hiwagang bumabalot sa ating bansa. Salamat sa pakikinig mga utol at mag-iingat kayo palagi sa inyong mga biyahe.